Maayos naman ang pagsasama ng mag-asawang James at Irene Santillan. Ngunit mula nang maging CEO ang asawa niya ng kumpanya ng mga ito, napansin niya ang naging pagbabago nito. Sa sala ng kanilang mansyon, palakad-lakad si Irene habang tinatawagan ng kanyang asawa. Anong oras na kasi ngunit wala pa rin ito. Ilang gabi na itong ganoon. Gusto niya kasi nasabay silang maghahapunan na parati naman nilang ginagawa. Ngunit mukhang nakakalimutan na siya ng asawa dahil masyado itong nakapokus sa kumpanya. Nang wala pa ring sumasagot sa tawag niya, inis niyang ibinaba ang cellphone. Nagtungo siya sa may dining para kumain. Magugutom siya kung hihintay niya pang pagdating ng asawa. Isa pa, meron namang manang Neri na pwede niyang makasama. Baka po busy lang si Sir, Ma'am, sabi nito sa kanya habang sila ay kumakain. Pinapayapa nito ang kanyang isip, ngunit hindi pa rin mawala ang inis ni Irene sa asawa. Kung hindi ito makakauwi agad o may gagawin, dapat nagsasabi ito sa kanya para hindi siya nag-iisip. Matapos nilang kumain, sa inis niya, siya na rin ang nagligpit. 11:00 na ng gabi nang dumating si James. Nagkunwaring tulog si Irene. Nang pumasok ang asawa niya sa banyo, doon siya nagmulat ng mata. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang asawa. Ngunit hindi maiwasan. Patapos na ito sa banyo, kaya ipinikit ulit ni Irene ang mga mata. Hinintay niyang yakapin siya ng asawa at lambingin. Ngunit hindi nito ginawa yun. Kaya mas lalong sumama ang loob ni Irene kay James. Kinabukasan, nang magising siya, wala na sa tabi ni Irene ang asawa. Kaagad siyang bumaba para sana makapag-usap muna sila bago ito umalis, pero wala na doon si James. Maaga pong umalis si Sir, Ma'am, sabi ni Manang Neri. Napahilot si Irene sa kanyang sintido, tsaka siya may tinawagan. What's the problem, my beautiful best friend? Sinagot naman ni Marco ang kanyang tawag. Ito ang matalik niyang kaibigan at natatanging may alam kung nasaan siya. Nasa malapit ka ba? I just need someone to talk to. Alam mo naman, di ba? I'm always at your service. Napailing na lamang si Irene, tsaka niya ibinaba ang tawag. Kahit kailan talaga palabiro ang kanyang kaibigan. Walang paalam siyang umalis sa mansyon. Bakit ganyan ang mukha mo? Natatawang tanong ni Marco nang magkita silang dalawa sa isang restaurant. Inis na umupo si Irene sa kaharap nitong upuan. Kamusta si Daddy? He's okay, pero namimiss ka niya. Alam mo naman nag-iisa kanyang anak. Pero syempre hindi niya pa rin alam kung nasaan ka dahil sa akin. Sandaling katahimikan ang nanaig sa kanilang dalawa. Asawa mo ba ang problema mo? Mas lalong natahimik si Irene dahil sa tanong na iyon. Well, kung siya nga, anong ginawa niya ng walang problema, naboboard lang ako sa bahay. Pagsisinungaling niya para ito ay matahimik, kaya imbis na siya ang pag-usapan, si Marco naman ang kanyang tinanong kung nakakailang babae na ba ito. Papalit-palit kasi ito ng girlfriend, tsaka ayaw niyang maging isipin siya ni Marco. Matapos makipag-usap kay Marco, nagtungo naman si Irene sa kumpanya nila James kung saan naroon ang kanyang asawa. Madali siyang pinapasok ng gwardya dahil kilala na siya nito. Dire-diretso siya sa opisina nito hanggang sa makarating siya doon. It's nice doing business with you, James. Naabutan ni Irene na may kausap na babae si James. Hindi tulad niya na simple lang ang suot. Bihis na bihis ito at halatang mayaman base sa pananamit nito. Han? Napatingin ang dalawa sa kanya. Nawala ang ngiti sa mukha ng babae na tila ba hindi nagustuhan ng kanyang presensya. I think I should leave. Tsaka ito umalis. Mabuti na lang at marunong makiramdam at alam nito sa sarili na dapat na itong umalis. Sino yun? Inis na tanong ni Irene kay James. She's Melanie Martinez. Business partner ko ang daddy niya. Teka, naiinis ka ba sa akin na dumating ako? Mabilis na nawala ang iritasyon sa mukha nito. Hindi naman ganun, wife. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Siya na ba ang pinagkakaabalahan mo? Niloloko mo ba? Hindi na natapos ni Irene ang sasabihin nang yakapin siya ni James. Siguro para mapatigil siya kaya siya niyakap. Alam mo naman, di ba? Ikaw lang ang mahal ko. I'm sorry if I was too busy these past few days. May mga kinilangan lang akong ayusin. Hinagka nito ang noo niya, ngunit lingid sa kaalaman ni Irene,
ang mag-inang kapapasok lang ng opisina. Ate Irene, nandito ka pala. Bati kay Irene ng sister-in-law niya. Ito ang bunsong kapatid ng kanyang asawa. 3 ang mga ito na magkakapatid. Si James ay pangalawa lang at may mas matanda. Ngunit nang mawala ito dahil sa sakit, ay si James ang pumalit sa posisyon nito bilang CEO. Good morning, Ma. Binati niya rin ang kanyang mother-in-law kahit na alam niyang hindi siya nito gusto at alam yon ng kanyang asawa. Una pa lang pero dahil mahal nga nila ni James ang isa't isa, walang nagawa ang mga ito nang sila ay magpakasal. Sir, may gusto pong makipag-usap sa inyo sa conference room. Pumasok sa loob ng opisina ang kanyang sekretarya. Kaya mukhang alam na ni Irene ang mangyayari. Maiiwan siya sa mag-inang bruha. Hindi ka man lang ba nahihiya na pumunta dito? Tanong ni Jaira kay Irene na wala na ang pagbabait-baitan nito sa harapan ng kapatid. Bakit naman ako mahihiya kung asawa naman ako ng CEO? Hanggang ngayon ba naman, hindi niyo pa rin ako tanggap na ako ang minahal at pinakasalan ni James? Gusto mong malaman ng totoo? Oo, hindi pa rin. At kahit kailan, hindi ka namin matatanggap ni Mami. Dahil isa ka lang simpleng babae ng pinakasalan ka ni Kuya. You're a gold digger. Tinawanan ni Irene ang sinabi ni Jaira. Eh di magtiis-tiis pa kayo ng mami mo dahil mahal namin ng kuya mo ang isa't isa. Kaya hindi ko siya iiwan at hindi niya ako magagawang iwan. At yun ang kailangan niyong tanggapin. Tsaka niya iniwan ng mag-ina sa loob ng opisina. Kahit na tinatawag siya, walang pakialam si Irene. Nang makaalis si Irene, naiwan ng mag-inang Jaira at Lucy sa loob ng opisina. Akala ko ba, nagkakamabutihan na si Melanie at ang kuya mo? Bakit confident pa rin ang babae yun na mahal pa rin siya ng kuya mo? Hindi magsisinungaling sa akin si Melanie. Pinakita pa nito sa ina ang picture ng kuya niya at ni Melanie na magkasama. Napangiti si Lucy. Pues, umaasa na lang ang babaeng yun na mahal pa rin siya ng asawa niya. Sabay na natawa ang mag-ina. Then, hayaan na natin siya, Mami, na magmukhang syunga hanggang sa malaman niya. Sayang-sayang mag-inang Lucy at Jaira. Umuwi naman si Irene sa bahay nilang mag-asawa. Pero para sa kanya, hindi sapat ang sinabi ni James sa kanya. Ang ginawa nitong pagyakap ay dahil pakiramdam niya may tinatago ito sa kanya. At yun ang kanyang aalamin. Hindi niya hayaan na wala siyang alam. Thank you for coming, anak. And thank you na hindi mo kasama ang asawa mong yon. Kaarawan ni Lucy ng araw na yon at masaya siyang pumunta ang anak na hindi kasama ang asawa. Naroon kasi si Melanie at ang pamilya nito. We are really happy to see you, iho. Tama nga ang anak namin sa mga binibida niya tungkol sa'yo. Sabi kay James ng mami ni Melanie. Napangiti siya sa narinig, sabay tingin kay Melanie na halatang nagustuhan din ang sinabi ng ina nito sa kanya. Lucy told us na nagkakalabuan na kayo ng asawa mo. Sana hiwalayan mo na siya agad para magkatuluyan na kayong dalawa ng anak namin. Natahimik si James. Bigla niyang naalala si Irene. Sa totoo niyan, plano niya na talagang makipaghiwalay rito. Humahanap lamang siya ng tiyempo. Halata na rin naman sa mga pinapakita niya na wala na siyang gana rito o sa kasal nilang dalawa. Kanina, hindi niya maipakita yun sa asawa dahil nasa kumpanya sila. Matapos ang pakikipag-usap sa mga magulang ni Melanie, humiwalay silang dalawa. Nagtungo siya sa dating kwarto niya sa mansyon nila bago sila humiwalay ni Irene nang magpakasal sila. Bakit hindi ka pa nakikipaghiwalay sa asawa mo? Tanong kay James ni Melanie. Nakasandal ito sa nakasaradong pintuan habang nasa harapan siya nito. Corner niya ang babae doon. Bakit? Hahanap ka na ba ng iba kapag hindi ako nakipaghiwalay? You know that I can, James. Kaya hindi na nito naituloy ang sasabihin nang sakupin ng labi niya ang labi nito. Pagkatapos ay pareho silang may ngiti sa labi. Matapos yon, muling naghalikan ng dalawa nang biglang mag-ring ang cellphone ni James. Ngunit imbis na sagutin yon, pinili niyang patayin yon at ituloy ang ginagawa nila ni Melanie. Tama ang mami niya. Dapat hindi siya nagpadalos-dalos sa desisyon niya noon. Hindi niya pinakasalan si Irene dahil ngayon lang dumating ang babaeng talagang para sa kanya. At yon si Melanie. Mas angat at higit ito sa asawa niya ngayon na hihiwalayan niya na dahil si Melanie na ngayon ang kanyang kinababaliwan. Matapos ang mainit na sandali, parehong may ngiti sina James at Melanie. Lalo na
Nang makita ng dalawa ang ilang missed calls galing kay Irene, pinakita kasi nito ang cellphone sa babae. Tawang-tawa si Melanie habang si James ay napapangiti lang. Hinahanap ka na ng asawa mo. Pangaasar ni Melanie kay James. Wala na akong pakialam sa kanya. Nasa sayo na. Samantala, si Irene ay naghihintay sa pag-uwi ni James. Wala nang magtungo siya sa kumpanya, wala namang naging pagbabago. Mas lalo pang ang lumala ang asawa niya. Tulad na lang ngayon, anong oras na pero hindi pa rin umuwi. Bigla niyang naalala na kaarawan nga pala ng kanyang mother-in-law. Nagtungo kaya doon ang asawa? Nang hindi siya kasama? Sa isiping yon, nakaramdam siya ng sakit na napalitan na rin ng galit. Sino ang kasama niya? Ang babaeng yun? Ang babaeng yun bang pinalit niya sa akin? Nasa loob si Irene ng kwarto nilang mag-asawa. Nagpupuyo sa galit at isang tao lang ang naisipan niyang tawagan. Si Marco, ang kanyang best friend. Irene, it's already. My husband is cheating on me, Marco. Walang paligoy-ligoy niyang sabi. What? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kabilang linya. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Melanie Martinez. Marco, can you do it for me? Alam mong masigit pa dyan ang kaya kong gawin. Wait. Are you crying right now, Irene? Pupunta... Hindi na. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko. At sinisigurado ko sa'yo na tuturuan ko sila ng leksyon. Hindi niya na hinintay pang makasagot ang kaibigan at pinatay niya na ang tawag. Kinabukasan, umuwi si James sa bahay nila. Sinalubong ni Irene ang asawa. Hawak-hawak niya ang kanyang cellphone kung saan naroon ang larawan nito at ng babaeng ipinalit sa kanya. Ngunit imbis na itanggi, umamin pa talaga ito sa pagtataksil sa kanya. I don't love you anymore, Irene. You're boring and useless. Tama sila mami na dapat nag-isip muna ako nun bago kita pinakasalan. Maybe nagandahan lang talaga ako sa'yo. Masyadong nagmadali at hindi yun pagmamahal. Dahil ayoko na sa'yo. At si Melanie, siya ang gusto ko. Siya na ang mahal ko. Malakas na sampalang natanggap nito mula sa kanya. Puno ng galit ang mga mata ni Irene habang nakatingin dito. Ngunit ngumisi lang si James sa kanya. Tapos ka na ba? Walang gana nitong tanong sa kanya. Hindi na kita makilala, James. Hindi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko. At dahil yun sa nanay at sa kapatid mong bruha. Sila ang naging dahilan kung bakit naging ganyan ka. Binago ka rin ng pera't kapangyarihan. Tawa lang ang natanggap ni Irene mula sa asawa. Tapos ka na ba? Nilagpasan siya ni James. Pinanood niya ito na nagtungo sa kanilang kwarto. At pagbaba nito, may dalang isang envelope. Mula doon, inilabas nito ang isang papel, annulment paper. Sign this para matapos na to. Siya naman ang tumawa. Tiningnan lang ni Irene ang papel na hawak-hawak ni James. Just sign this paper para maging malaya na tayong dalawa. Ngunit hindi pa rin siya sumagot, kaya hinawakan na ni James ng madiin ang kanyang braso. Pero inipon ni Irene ang lahat ng lakas niya para makalaban sa asawa. Hindi ko pipirmahan yan. Oh, come on Irene. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Isang sampal ulit ang ipinagkaloob ni Irene kay James kaya natigilan ito at akmang susuntukin na sana siya nang biglang dumating ang kapatid at ang mami nito. Don't do that, son. Huwag mong hayaan na may gamitin ng babaeng yan laban sa'yo. Paalisin mo lang siya sa bahay mo. Pinagmasdan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Anong sinasabi mong hindi kayo iwan ng anak ko? Bakas ang kasiyahan sa mukha ng ginang. Tumingin pa ito sa bunsong anak na natutuwa rin sa nangyayari. Bilib na talaga ako sa kasamaan na taglay nyo. Pati asawa ko naging ganyan na dahil sa inyo. So sinasabi mo na masama ang ugali namin ng mami ko? Tumawa si Irene. Bakit hindi ba? Sasaktan na sana siya ni Jaira, ngunit pinigilan ito ng ina. Umalis ka na ngang babae ka. Aalis ako, pero sinisiguro ko sa inyo na hindi ito ang huling pagkikita natin. Mga salitang iniwan ni Irene sa mag-iina, tsaka siya umalis sa bahay na iyon. Hindi niya ibababa ang sarili niya kay James para magmakaawa dito. Nagtungo siya sa malapit na coffee shop at doon ay nagpasundo kay Marco. What happened? Pinalayas na ako. Ang buwisit na yun. Hindi niya alam kung anong sinayang niya para lang sa babaeng yun. Pinakalma na lang ni Irene ang lalaki. Huminahon ka, Marco. Hindi dito natatapos ang lahat. Anong akala niya at ng babaeng yun? Okay na sila?
Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Alam ko na ang lahat tungkol sa Melanie na yon. Hayaan muna natin silang magsaya. Sabi ni Irene kay Marco na hindi naman magawang tumutol. Mabuti pa, ihatid mo na ako. Saan? Gusto mo doon ka muna kanila? Sa daddy ko, ihatid mo ko sa kanya. Sa sinabi niya, gulat na gulat si Marco. Lalo na nang una siyang lumabas ng coffee shop. Napasunod naman ito, habol-habol siya nito. Habang nagdadrive, pansin ni Irene na patingin-tingin si Marco sa kanya. Mukhang nag-aalala sa kanyang kaibigan. Pero sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, nagawa niya pang ito ay pagsabihan. Umayos ka sa pagdadrive mo. Paano ko makakaganti kung maaksidente tayo? Nag-focus na tuloy ito sa pagmamaneho habang siya pinipigilan ang pagtulo ng mga luha dahil hindi naman deserve ng dalawang iyon ang iyakan. Pero hindi niya talaga maiwasan. Irene, gulat na gulat ang mga maid nang siya ay makita. Nagsiyukuan ng mga ito habang hawak ang mga panlinis. Sa dati niyang kwarto dumiretso si Irene. Na-miss niya rin yun at ganoon pa rin ang ayos. Walang nabago. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ilang oras din siyang nakatulog bago nagising. Pagmulat niya ng mata, si Marco ang bumungad. Nasa baba na si Tito. I already told him na nandito ka na. He wants to see you pero sabi ko na hayaan ka na munang magpahinga. Bumangon si Irene. Pinalabas niya muna si Marco para makapag-ayos ng sarili at nang masigurong okay na, tsaka siya bumaba. My princess. Masaya siyang niyakap ng kanyang daddy. Ramdam ni Irene ang pangungulila nito sa kanya. Ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang muka hanggang sa matapos itong siya yakapin. I already know what happened. I'm sorry kung pinilit ko si Marco na ikwento sa akin ang lahat. It's all my fault. Kung bakit ka umalis kaya mo nakilala ang lalaking yun. I just want to find the man na hindi katulad nyo. Yung pamilyang inuuna. Gusto ko lang maging masaya dahil at magkaroon ng simpleng buhay kasama ang taong mahal na mahal ako. But this is what I got. Pinagtaksilan ako ng asawa ko. Hindi na napigilan ni Irene ang kanyang sarili. Pero wala kang kasalanan, princess. Nagmahal ka lang. Ang mali mo lang ay siya ang minahal mo dahil akala mo'y siya na. Mas masahol pa ho siya sa inyo. Sa inyo kumpanya at kapangyarihan lang ang kahati namin ni Mami. Pero siya niloko niya ako, Dad. May babae siya. Ano bang mali sa akin? Muling niyakap si Irene ng daddy niya. At kahit galit siya dito, nagawa niyang umiyak sa bisig ng kanyang daddy. There's nothing wrong with you, sweetheart. Sadyang hindi lang marunong makontento ang lalaking yon. Akala niya kasi, isa ka lang na simpleng babae. Pinakawalan si Irene ng daddy niya mula sa pagkakayakap. Tinuyo nito ang kanyang mga luha gamit ang hinlalaki nito. You're perfect, my daughter. Right, Marco? Tumingin pa ito kay Marco. Yes, Tito. Napangiti na lang si Irene. Kahit papaano, nabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Siguradong miss ka na rin ng mami mo. Ang tagal mo ring nawala kaya mabuti pa. Dalawin natin siya bukas. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nang gabing yon, sama-sama silang nag-dinner. Nandoon si Marco dahil hindi ito pinauwi ng kanyang daddy. Hindi rin naman ito makatanggi dahil takot ito sa dad niya. Matapos nilang kumain, nagtungo si Irene sa living room kung saan naroon ang mga pictures nila noong siya ay bata. Yung kasama pa ang kanyang mami. Nanatili ang mata niya sa isang portrait. I'm sorry, princess. Kung mas inuna ko ang ibang bagay kaysa sa mami mo. Na nung nawala siya, wala ako sa tabi niyo dahil nasa meeting ako. Kita ni Irene ang pagtulo ng mga luha mula sa mata ng kanyang daddy. I just can't see her like that. Hindi ko kayang makita na nahihirapan siya kasi para na rin akong pinapatay. Pero pag umuwi ako, doon ko sinasabi sa kanya na mahal ko siya. At huwag niya tayong iiwan kasi hindi ko makakaya. Pero nang nawala siya'y nawala ka rin dahil ang akala mo, hindi ko kayo mahal, na mas mahal ko ang pera at kumpanya. Pero mahal na mahal ko kayo. I love you so much. And all of it, para yun sa inyo. Namalaya na lang ni Irene na tumutulo na rin pala ang kanyang mga luha. Bigla niyang naalala ang sinabi ng mami niya sa kanya na mahal sila ng kanyang daddy. Mahal na mahal sila nito kaya ito busy para sa kanila.
para sa kanyang future at dahil na rin sa mga taong umaasa dito, mga empleyado. Ngunit hindi niya yun inintindi kaya nang mawala ang mami niya, namatay ito na wala ang daddy niya sa tabi nila. Lumayas siya at ginusto niyang magkaroon na lang ng simpleng buhay kaya naman nakilala niya si James Santillan. Si James na akala niya panghabang buhay na pero katulad din pala ng ibang lalaki na hindi marunong makontento. I'm sorry Dad, dapat pinakinggan kita. Paghihingi niya ng tawad sa ama pero tinuyo lang nito ang kanyang mga luha. Stop crying. Hindi matutuwa ang mami mo kung makikita niya tayong umiiyak. Kaya pareho nilang tinuyo ang kanilang mga luha. At tama naman ang daddy niya. Dahil kung meron mang dapat umiyak, si James yun at ang babaeng ipinalit nito sa kanya. 1 linggo na ang nakalipas, simula nang maghiwalay si Irene at si James. Kaya sigurado siya na masayang-masaya ang mga ito sa pag-aakalang okay na ang lahat. Miss Irene, pumasok ang sekretary ng daddy niya at siya'y binati. Nasa loob si Irene ng opisina ng kanyang daddy. Mula nang umuwi siya, ngayon lang siya nagtungo sa company nila, ang De La Vega Holding Incorporation na pag-aari ng kanyang daddy. Kaya nga, isa ang daddy niya sa mga kinatatakutang businessman. Maya-maya pa, bumalik na ang daddy niya sa opisina nito. Princess, lumapit ito at siya'y niyakap. How was it, Dad? Nagawa na ba nila? Of course. Alam mo naman na malaki ang utang na loob nila sa atin at simpleng pakiusap lamang yon. Napangiti si Irene. Tingnan niya lang ang magiging reaksyon ni James sa sandaling malaman ito ang katotohanan. Thank you, Dad. Anything for you, my princess. Saglit pa silang nagkwentuhan ng daddy niya bago dumating si Marco para sunduin siya. Masaya sila. Hawak-hawak ni Irene ang mga picture na ang kuha ay ang dati niyang asawa at ang pinalit nito sa kanya. Matapos magmasdan ng mga iyon, pinalis niya ang mga iyon at tinapon sa basurahan. Samantala, masayang naghahalikan sina James at Melanie sa opisina. Masayang-masaya ang dalawa dahil parami na ng parami ang investors ng kumpanya nila James. Kada araw ay nadadagdagan. Ikaw ata ang lucky charm ko. Sabi pa ni James kay Melanie na hinalikan lamang ang kanyang labi. Baka ako nga, hindi naman ganito nung asawa mo pa, diba? Muling naghinang ang kanilang mga labi. Biglang pumasok ang sekretary ni James, kasunod ang mami at ang bunso niyang kapatid. Mukhang nakakaistorbo kami sa inyo, ang sabi ni Jaira. Medyo, pabirong sabi ni Melanie na nakayakap pa rin ang mga braso sa leeg ni James. Mabuting at hindi nang gugulo ang babaeng yun, sabi nito sa kaibigan. Tinawanan lang ng mami nito ang sinabi ng dalaga. May kakayahan ba siyang manggulo? Alam niyang kayang-kaya natin siyang durugin. Isang babaeng nag-iisa na lamang sa buhay. Tumawa pa si Lucy habang inaalala ang dating manugang nawala na sa kanilang buhay. Hindi na babalik yun. Isa pa, pwede namang gawan ng paraan ng pirma niya. Right, babe? Tumango si James. Mas lalo tuloy lumawak ang ngiti ng mami at kapatid niya. Maya-maya pa, sabay-sabay na umalis sa mga ito para kumain sa labas. Lumipas ang mga araw at malapit na ang anniversary ng company nila James. Imbitado doon ang mga business partners, investors at mga empleyado. Masaya si James dahil ngayon siya na ang CEO. Na dati ay ang kuya niya at daddy niya na parehong wala na. Hindi ako makapaniwala na dahil sa'yo, mas lalong naging kilala ang company natin. Kay sarap marinig iyon mula sa kanyang mami, kaya napangiti na lang si James. Samantala, si Irene ay nakaharap sa salamin at hawak niyang isang pulang gown na tinitingnan niya kung bagay ba sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na muli tayong magkita, my dear ex-husband. Sabi niya habang nakaharap sa salamin. Napakaganda mo. Biglang pumasok si Marco sa loob ng kanyang silid pero hindi niya pa rin tinigil ang ginagawa niya. Siguradong magugulat ang lalaking yun. Marco, wala bang nagsiselos sa akin? Ibinaba ni Irene ang gown sa kama. Magsiselos? Wala kang bagong girlfriend? Tinawanan lang ni Marco ang sinabi ni Irene. Kaya sa inis, binatukan niya ito nang makalapit siya sa kaibigan. Nagtatanong ako ng maayos. Naiintindihan niya. Tinapik ni Irene ang balikat ni Marco. Huwag mo siyang lolokohin, okay?
Tanging tango lang ang naging tugon nito sa kanya. Nauna na siyang lumabas ng silid kaya sumunod na lang si Marco. Pagbaba nila, nandoon ang daddy niya na naghihintay. Mukhang ready ka na, my princess. Ngumiti lang si Irene sa daddy niya, sabay tingin kay Marco. Dahil alam ko na, suportado niyo ko. Pareho tuloy na pangiti ang dalawang lalaking importante sa kanyang buhay. Ngunit ang ngiti niya, mabilis ring nawala nang maalala niya ang dating asawa. Hindi na magtatagal ang kasiyahan ng mga ito. Sa araw ng anniversary ng kumpanya ni James, sisimulan niya ang pagbagsak nito. Masayang nakikipag-usap si James sa kanilang mga bisita. Ganoon din ang mami at kapatid niya. Nasa tabi niya si Melanie nang biglang mapatingin ang lahat sa babaeng nakasuot ng pulang gown. Kapapasok pa lang nito sa entrance pero nakuha na nito ang atensyon ng lahat ng tao. Natigil si James sa pakikipag-usap dahil nakilala niya ang babae. Anong ginagawa nito doon? Gaganti ba ito? Kaya mabilis niyang nilapitan si Irene. Anong ginagawa mo dito? Napansin niya agad na nagkukwentuhan ng mga tao na naging dahilan para mas lalo siyang mainis kay Irene. Bakit? Ako ang asawa mo, James. Pinagpalit mo lang ako sa babaeng yan. Tinuro pa nito si Melanie na nasa tabi niya. Mas lalo tuloy lumakas ang bulungan sa paligid. Guard! Guard! Sigaw ni James para ilabas doon si Irene. Nahihiya siya dahil dito. Ngunit nagulat na lang si James nang biglang yumuko ang lahat ng kanyang mga bisita sa dati niyang asawa. Napangiti si Irene nang makita ang gulat na mukha ng dating asawa. What's happening? Bakit kayo yumuyuko sa kanya? Galit na tanong ni Melanie at humakbang ito na mas malapit sa kanya. Gusto mong malaman? Tanong niya sa babae. May ginawa ka sa kanila, no? Natawa tuloy siya ng malakas. Umayos na ang mga bisita at hindi na nakayuko pa. Anong ginawa? Nasa harap na siya ni Melanie na halatang gustong-gusto na siyang sabunutan. Kaya bago pa siya maunahan, siya na ang gumawa nun. Gamit ang isa niyang kamay, sinampal niya ito ng malakas, tsaka niya hinila ang buhok ni Melanie. Anong ginawa? Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa dito. Mang-aagaw ka ng asawa. Bitawan mo ang buhok ko. Utos nito pero hindi siya sumunod. At nang akmang lalapitan siya ni James, maging ng kapatid at ina nito, doon na lumapit ang kanyang mga bodyguard. Napangiti si Irene. Tumingin siya sa dating asawa habang hawak ang buhok ng babaeng ipinalit nito sa kanya. Want me to explain everything to you, my dear ex-husband? Ang totoo niyan, I'm not a simple woman. I am a daughter of a billionaire. Higit na mas mayaman sa'yo at sa pamilya mo. Kung pera lang ang usapan, barya lang sa daddy ko ang pera nyo. May nakakaasar ng ngiti sa labi si Irene. At sa tingin mo maniniwala kami sa'yo. Hindi namin alam kung anong ginawa mo para mapayuko sila sa'yo. Pero kami hindi mo kailanman mapapayuko. Ginawa nila yon dahil may respeto sila sa akin. Lalo na sa daddy ko. Sagot ni Irene sa kanyang ex-mother-in-law. Oo nga, baka may ginawa kang something like black magic. Tinawanan niyang mag-ina dahil talaga namang nakakairita ang mga ito. Gusto niyo pa talaga ng pruweba? Pumasok sa entrance ang daddy ni Irene na may kasunod ding mga bodyguard. Sila ba ang ex-in-law mo, princess? Tangwang naging tugon niya habang hawak pa rin niya ang buhok ni Melanie. Kung ganoon, ikaw ang unang nanloko sa akin, ang buong pagkatao mo. Sigaw ni James sa kanya. At ngayon nagsisisi ka na? Dahil alam mo kung sino talaga ako? Binitiwan niya na si Melanie at itinulak papunta kay James. Ayaw mo na sa babaeng yan? Pinagpag niya ang kanyang kamay at mula sa isang bodyguard, kinuha niya ang isang alkohol. Mahirap na humawak ako sa malansa. Tumingin si Irene sa mga bisita. All of them, ako natang daddy ko ang sinusunod at susundin nila. Lahat ng bago niyong investors. Inutusan lang sila ni daddy para paasahin kayo na mas lalo nga kayong umaangat dahil sa'yo. But it's fake dahil wala ka namang ka-invest sa company ninyo. And all of your employees, kinuha na sila ni daddy kaya wala na kayong empleyado. Saglit pa siyang nagkunwaring malungkot. Tiningnan ni Irene ang mami at kapatid ng dati niyang asawa. So sino ngayon ang simpleng babae lang? Oh, bakit nawalan ata kayo ng bibig? Lalo ka na, James.
Muli niyang binalik ang atensyon sa dating asawa. Irene, wait, eto na ba yung hihingi ka ng tawad sa akin? Umakto siyang kunwari ay nag-iisip. Natawa siya nang hindi ito makasagot. Kasi kung hihingi ka, sasayangin mo lang ang laway mo dahil nagsisimula pa lang ako. Naging walang emosyon ang mukha ni Irene. Let's go, Dad. Tapos na tayo dito. Tapos na rin ang event na to. Let's all go home, everyone. Tumalikod na siya. Ganoon din ang kanyang daddy. Narinig pa ni Irene na tinatawag siya ni James, ngunit hindi niya na ito nilingon o pinansin. Lumabas sila ng hotel na iyon na may ngiti sa labi. Sayang nga lang at hindi nakasama si Marcos sa kanila. Masama kasi ang pakiramdam. Pagka-uwi sa bahay, tila nawala ng hangin ang buong pamilya ni James. Tahimik ang sala, ngunit ramdam na ramdam ang bigat ng nangyari sa event. Kanina lang, punong-puno sila ng yabang at kasiyahan. Pero ngayon, parang gumuho ang mundo nila. Umupo si James sa sofa habang nakayuko. Hawak niya ang kanyang ulo na tila hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Kuya, anong gagawin natin? Halos paiyak na tanong ng kapatid niya habang paikot-ikot sa sala. Halata sa mukha nito ang matinding takot na dulot ni Irene. Mayaman ng babaeng yun. Pwede bang tumahimik ka muna? Biglang sigaw ng kanilang mami. Napahinto si Jaira sa paglalakad at napatingin sa kanilang ina. Bakit ka nagpapanik agad? Hindi tayo papatalo sa babaeng yon. Mami, hindi siya basta-bastang tao. Mahina namang sabi ni James. Ngunit tila hindi ito narinig ng kanyang ina. Dahil lang ganoon na siya matatakot na tayo? Ma'am, please, tumahimik muna kayo. Biglang natahimik ang dalawa. Nagulat si Jaira at ang mami nila sa biglang pagsigaw niya. Mabigat ang paghinga niya habang nakayuko pa rin. Hindi niyo ba naiintindihan? Ako mismo hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Mahina, ngunit puno ng galit na sabi ni James. Tahimik na nagkatinginan ng mag-ina. Akala ko, kilala ko si Irene. Dagdag pa niya habang nakatitig sa sahig. Naalala niya kung paano itong umiti kanina habang ipinapahiya siya sa harap ng lahat ng tao. Kung paano nito sinabi na barya lang ang pera nila sa pamilya nito. Hindi niya matanggap yun. Paanong nabaliktad ang lahat? Bulong niya sa sarili. Kuya, kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin, hindi na nito natapos ang sasabihin dahil alam naman nila kung anong ibig noong sabihin. Kung totoo ang sinabi ni Irene, ang mga ito ang kumokontrol sa investors at ang may bagong kontrol sa empleyado ng kumpanya nila. Ibig sabihin, wala na talagang natira sa kanila. Nawala ang lahat sa isang iglap. Nanatili siyang nakaupo habang nakaupo sa sofa. Samantalang sa mansyon ng mga De La Vega ay iba ang nangyayari. Punong-puno ng tawanan ng sala habang nakaupo si Irene sa malaking sofa. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nangyari sa hotel kanina. Hindi pa rin mapawi ang sayang nararamdaman niya. Grabe talaga ang mukha ni James kanina. Hindi talaga siya makapaniwala. Natawa rin ang kanyang daddy na nakatayo pa. He deserves it, my princess, dahil sa ginawa niya sa'yo. Mas lalo siyang natawa nang maalala niya ang mukha ng mami at kapatid ni James. Akala nila, simpleng babae lang ako. Pero ngayon, alam na nila kung sino ang kinalaban nila. I'm so proud of you, my princess. Agad na napatingin si Irene sa kanyang ama. Mas lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Hinintay niya talaga ang araw na ito. Ang araw na makikita niyang mapahiya ang mga taong minsang minamaliit siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Napansin iyon ng kanyang daddy. What's wrong? Naalala ko lang si Marco. Kanina pa niya iniisip ang kaibigan. Sayang talaga at hindi nila ito nakasama sa event. Sigurado siyang matutuwa ito kung nakita nito ang nangyari. Masama pa rin ba ang pakiramdam niya? Opo, kaya hindi siya nakasama kanina. Sayang talaga, gusto ko sana'y nandoon siya. Saglit silang natahimik. Pagkatapos, tumayo mula sa sofa si Irene. Bukas pupuntahan ko siya. Gusto kong malaman kung okay na ba siya. Tumayo ang kanyang daddy. That's good. Sigurado kung matutuwa siya kapag binisita mo. Bahagyang napangiti si Irene. Malaki ang utang na loob niya kay Marco dahil ito talaga ang lagi nakasuporta sa kanya.
Lalo na noong hindi pa sila ayos ng kanyang daddy. Kung wala ito noon, baka hindi niya nakayanan ng lahat ng pinagdaanan niya. Kaya para sa kanya, mahalaga ang kaibigang si Marco. I hope okay na siya bukas pagpunta ko. Don't worry, he'll be fine. Sagot ng kanyang daddy. Tumango si Irene. Kung pwede nga lang pupuntahan niya na ito ngayon. Kaso baka nagpapahinga na ito, kaya ipagpapabukas niya na lamang. Tungkol naman sa annulment paper nila ni James, nakuha niya na iyon because she has the ways at pinapaayos ng family lawyer nila. Thanks to that maid na nautusan niyang kunin iyon sa pinagtataguan ni James. Kaya nga ex-husband na ang tawag niya dahil soon mapapawalang bisa na ang kasal nilang dalawa. Sa isiping yon, mas lalo siyang napangiti dahil hindi niya hahayaan na may habol si James sa kanya. Lumong-lumo si James. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap lang nawala ang lahat sa kanya. Wala na ang kanilang mga empleyado. Wala na ang mga investors at hindi niya alam ang gagawin niya. Sa isang iglap, gumuho ang negosyo na tinayo ng daddy niya dahil kay Irene. Paano na tayo ngayon, kuya? May mga naniningil pa kay mami. Umagang-umaga, nagkakagulo sa tahanan ng mga santilan. Hayaan mo muna akong mag-isip. Galit na tugon ni James sa kapatid habang napapahilot sa kanyang sentido. Maghihirap na ba tayo? Mas lalo tuloy siyang naaborido. Dumagdag pa ang daddy ni Melanie sa kanyang problema. Melanie. Maya-maya pa, dumating si Melanie sa kanila. Babe, ang daddy mo hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kailangan ko ang tulong niya. Babe, nakatingin ito sa mga mata niya. Kita ni James ang lungkot sa mga mata nito. Anong problema? Hindi niya na naiwasang mapasigaw dahil napapaisip siya kung bakit ganoon ang ekspresyon ng mukha nito. Gusto ni daddy na hiwalayan na kita, hindi lang siya pati ang mami ko. Pero ayoko, mahal kita James, you know that. What? Dahil ba sa nangyari? Kaya bigla na lang inayawan ng magulang mo ang kuya ko? Galit na tanong ng kapatid niya kay Melanie. Hindi makasagot si Melanie. Maya-maya pa, pumasok sa mansyon ang daddy ni Melanie. Adolfo, anong sinasabi ng anak mo? Galit na sabi ng mami ni James sa daddy ni Melanie. Wala nang bukas na naghihintay sa anak namin. Kapag ang anak niyo pang nakatuluyan ni Melanie. Magulo na ang pamilya ninyo. Naghihirap na kayo. Sabi ni Mr. Serafin sa kanila. Natawa si James sa narinig. So gusto mo lang ako para sa anak mo dahil sa malago ang kumpanya ko nung una? Diretsahan niyang tanong sa Ginoo. Ano pa ba, iho? Kaya nga ako nakipag-business partner sa'yo dahil doon. Pero ngayon ay hindi na at malapit na kayong maging walang-wala. Wala na ring dahilan pa para ipagtulakan ko ang anak ko sa'yo. Hinawakan ng Ginoo ang anak niyang si Melanie at itinago sa likuran nito. Hindi mo pwedeng basta na lamang kunin sa akin si Melanie. Sigaw ni James sa Ginoo. Ngunit isang malakas na suntok ang ipinagkaloob nito sa kanya. Pwede, dahil ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto ko para sa anak ko. Hila-hila nito palabas si Melanie. Sinubukang humabol ni James pero humarang ang mga kasama nitong bodyguard kaya nanatili na lang siya sa kinatatayuan niya. Sunod-sunod na napamura si James. Inaasahan niya pa naman na ang daddy ni Melanie ang tutulong sa kanya. Ngunit imbis na tumulong, dumagdag pa ito sa kanyang problema dahil kinuha nito sa kanya ang babaeng mahal niya, si Melanie. Ang mag-asawang yun. Galit na sabi ng mami niya, sabay tingin sa kanyang kapatid na walang masabi. Hanggang sa tila, mayroon itong naisip. Kuya, hindi niya pa naman napipirmahan ang annulment papers ninyong dalawa, di ba? That means, asawa mo pa rin siya, kaya may karapatan ka sa lahat ng meron siya. Maghabol ka. Napaisip si James sa sinabi ng kapatid niya. Tama naman ito. Hindi pa tapos ang lahat, Irene. Babalikan kita. Bulong ni James. Samantala, nasa mansyon nila Marco si Irene. Medyo maayos-ayos na ang pakiramdam nito. Matapos pakainin si Marco, bumaba na si Irene para magtungo sa kusina at sabihin sa cook kung ano ang request ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng mami ni Marco at ang isa pa nitong anak. Ngayong wala na si Ate Irene at ang asawa niya, bakit hindi na lang sabihin ni Kuya Marco kay Ate Irene ang feelings niya? Bakit hindi pa siya umamin bago pa siya maunahan ng iba?
Ani Marga, anak, wag nating pangunahan ng kuya mo. Alam nating pareho kung gaano kahalaga ang ate Irene mo sa kanya. Pero mami, ang tagal niya nang nagmamahal ng palihim kay ate Irene. Ang tagal niya nang tinatago ang totoong feelings niya. Mahal niya si ate Irene, hindi bilang kaibigan lang kundi bilang babae. Parang may kumurot sa puso ni Irene. Hindi niya akalaing ganoon pala katagal na tinatago ni Marco ang nararamdaman nito para sa kanya. Ganoon ba siya kamanhid para hindi iyon mapansin? Hindi na tuloy siya nagtuloy sa kusina at bumalik na lang kay Marco. Hindi ka pa ba uuwi? Maybe you're busy o kailangan ka ni Tito. I'm fine, Irene. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Napakamalumanay ng boses nito habang siya'y kausap. Pero sa harap ni Marco, nagkunwari siyang hindi niya pa rin alam ang tungkol sa feelings nito sa kanya. Sa ngayon, kailangan niya munang unahin ang tungkol kila Marco at sa pamilya nito, na natitiyak niyang anumang oras ay susugod sa kanya. Nang araw na yon, naroon si Irene sa company ng kanyang daddy. Tinitrain na siya bilang susunod na magiging CEO ng company nila. Gusto na rin niyang magpahinga ang daddy niya, kaya pumayag na din siya at sa tingin niya, kaya na rin naman niya yun. Pero noong mga oras na iyon ay nasa isang conference meeting ang kanyang daddy. Kaya tinext na lang niya ito na uuwi lang siya ng mansyon saglit. May kasama naman siyang mga bodyguard. Pagdating sa kanilang mansyon, ay napababa si Irene kahit hindi pa naman nakakapasok ng gate ang sasakyan. James, anong ginagawa mo dito? Natawa si James. Sinubukan siyang hawakan ngunit mabilis na humarang ang kanyang mga bodyguard. Baka nakakalimutan mo na asawa mo pa rin ako, Irene. Hindi mo naman pinirmahan ng annulment papers, di ba? Kaya sa madaling sabi, kasal pa rin tayong dalawa. Confident nitong sabi, kaya para matapos na ang kahibangan nito, tinawag ni Irene ang isa sa mga maid na saktong nasa labas at may pinakuha dito. At anong akala mo? May habol ka sa akin? Umaasa ka ba na ang sa akin ay sa'yo rin? Pati ang mga pinaghirapan ng mga magulang ko? Patawa ka ata? Sarkastiko siyang natawa. Sakto namang bumalik na ang maid nila, dala ang kanyang pinapakuha. Ito ba ang annulment paper na sinasabi mo? Awang ang labi ni James habang nakatingin sa papel na kanyang hawak. O bakit? Nagtataka ka kung paano napunta to sa akin? Alam ko na ang gagawin mo, James, kaya inunahan na kita. Tawang-tawa si Irene habang kausap ang dating asawa. Sinubukan nitong kunin iyon sa kanya, pero ibinalik niya iyon sa maid. Kopya na lang yan dahil yung tunay, nasa family lawyer na namin at inaayos na. Kaya magiging malaya na tayo sa isa't isa. Hindi mo na ako asawa. Wala ka ng asawa at pwede na kayong dalawa ni Melanie. At wait, oo nga pala. Inilayo na siya ng daddy niya sa'yo dahil wala ka ng kwenta. Patuloy niyang iniinis ang lalaki. Maya-maya pa, may isa pang sasakyan na tumigil. Bumaba doon si Marco. Kita agad ni Irene ang masamang tingin nito kay James. Nang makalapit ito, nagulat na lang siya nang malakas na suntukin ni Marco si James kaya napahiga ito sa semento. Gago ka? Pumunta ka pa talaga dito? Bakit, sino ka ba? Mayabang na tanong ni James kay Marco. Mas lalo itong nagalit. Muli itong magpapakawala ng isang suntok at susuntukin pa ulit sana nito si James pero kanya nang pinigilan. Tama na, Marco. Hawak ni Irene ang braso ni Marco. Kita mo, kung sino ka man, wala kang pag-asa kay Irene dahil halatang halata na mahal pa rin niya ako. Mas lalo yung nakapagpainit sa ulo ni Marco pero muli niya itong pinigilan. Huwag mo nang patulan. Huwag kang magsayang ng lakas sa isang taong wala namang kwenta. Anya kay Marco. Pinauna niya na itong pumasok sa mansyon. Laking pasasalamat ni Irene nang sumunod naman ito sa kanya. Habang silang dalawa ni James, naiwan pa rin sa labas ng gate. Aminin mo na lang, Irene. Mahal mo pa rin ako. At kung sino man ang lalaking, walang-wala ka kumpara sa kanya, James. Hindi mo katulad si Marco. Dahil sa gigil niya sa lalaki, ay tumawag si Irene ng pulis para ipadampot ang lalaki. Really, Irene? Ipapadampot mo ko? Ang asawa mo? Pero pumasok na siya sa sasakyan at hinayaan na lang ang lalaki. Pagpasok ng sasakyan, mabilis na bumaba si Irene para puntahan si Marco. Naabutan niya itong palakad-lakad sa loob ng mansyon. Hindi ito mapakali. Marco,
Tawag niya sa lalaki. Mahal mo pa rin ba siya? Naglakad siya papunta dito. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin, ang tanga ko naman. Dinaan niya iyon sa tawa. Pero hindi naman inaasahan ni Irene na bigla na lamang aamin si Marco sa kanya. Ang swerte-swerte niya dahil minahal mo siya. Habang ako hanggang kaibigan lang. Pinagmamasdan ka lang sa malayo. Minamahal ka ng palihim. Tumingin si Marco sa mga mata niya. Kitang-kita ni Irene ang sinseridad mula doon. I love you, Irene. Mula pa noong first year college tayo. And until now, mahal pa rin kita. Marco, yun lang ang tangi niyang nasabi. But I know na hanggang kaibigan lang talaga ako sa'yo. Puno ng sakit na sabi nito sa kanya. Nilagpasan siya nito. Kahit nakadadating lang ay aalis ulit ito doon. Gustong habulin ni Irene si Marco, ngunit hindi niya magawa dahil alam niya sa sarili niya na hindi niya pa kayang suklian ang nararamdaman nito para sa kanya. Kailangan niya munang mag-heal sa ginawa ni James sa kanya. My princess! Naabutan ni Irene ang daddy niya na malungkot. Dad, lumapit siya rito at yumakap. Umami na ba siya sa'yo? Tanong nito sa kanya. Kung ganoon, alam ng daddy niyang nararamdaman ni Marco para sa kanya? Alam mo, daddy? Hindi makapaniwalang tanong niya. Inamin niya sa akin ang nararamdaman niya para sa'yo. College pa lang kayo. I told him na ligawan ka niya. Pero sabi niya natatakot siya na baka masira ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Mula pagkabata ba naman magkaibigan na kayong dalawa? Idinaan ng daddy niya sa tawa ang huli nitong mga sinabi. Sinabi niya rin sa akin na ibinilin ka ng mami mo na babantayan ka niya. Or else, mumultuhin siya ng mami mo. Kaya sinabi ko na ipakakasal ko kayong dalawa dahil alam kong pangangalagaan ka ni Marco at ikakatuwa iyon ng mami mo. Pero ayaw niya, anak. He wants you to be happy at ayaw niyang mapunta ka sa kasal na hindi mo gusto. Tinulungan ka niya pang layasan ako. Alam ko, anak, kung nasaan ka. Sinabi niya sa akin kung sino ang pinakasalan mo. Alam ko, pero hindi kita pinuntahan o ginulo dahil iyon ang pakiusap ni Marco sa akin. Nasuportahan na lang daw namin ang kasiyahan mo. Tinanong ko siya, paano naman siya sabi niya, sapat na nakikita kanyang masaya. Ganoon kanya kamahal. Natatawa na nga lang ako dahil iba't ibang babae ang dinidate ng batang yun para makalimutan ka. Pero hindi, paulit-ulit siyang bumabalik sa akin at sinasabing ikaw pa rin ang mahal niya. Habang nagkukwento ang daddy niya, naluluha si Irene. Nasaktan ko siya, Dad. Nasaktan ko si Marco. Huwag ka nang umiyak. Hindi gusto ni Marco na umiiyak ka. Matapos umiyak, nagkatinginan silang dalawa ng kanyang daddy. Tinuyo niya ang kanyang mga luha. Matapos ang usapan, nagtungo si Irene sa kanyang silid at doon siya umiyak. Samantala si Marco, nakauwi na sa kanila. Umamin ka na sa kanya, kuya? Tanong ni Marga, ang bunso niyang kapatid. Oo, pero sasama pa rin ako sa Canada. Ba't kuya? Kailangan ka ni Ate Irene ngayon. Ayoko siyang ma-pressure dahil sa pag-amin ko, Marga. Napakamot sa ulo ang kapatid niya. Bakit kasi hindi ka kaagad umamin? Naniwala ka dun sa sinabi niya nung tinanong mo siya ng lasing. Bakit hindi mo sinubukan nang wala siyang tama, di ba? Ikaw din naman kasi, pinapairal mo ang takot mo noon hanggang ngayon. Biglang naalala ni Marco ang sinasabi nito. Naikwento niya kasi yun nang minsan siyang magtanong kay Irene nang lasing silang dalawa. Paano kung sabihin niyang gusto niya ito? Nasaktan siya sa nakuha niyang sagot kay Irene. Sabi nito, awkward naman nun at magkakailangan silang dalawa. Kaya ayon simula nun, hindi niya sinubukan pang umamin at nagmahal na lang ng palihim. Mukha rin naman kasing malabo siyang magustuhan ni Irene. Bago umalis ng bansa, sinigurado ni Marco na lahat ng nanakit kay Irene ay magsisisi. Maging ang pamilya ng Melanie na yon. Napunta rin sa lusak. Inayawan din ang mga pamilya nito ng mga business partners at investors na siya namang nakapagpangiti kay Marco. Samantala, si James at ang pamilya nito hindi na talaga alam kung paano sila makakabangon. Wala na ang kumpanya nila. Ang iba nilang pera, binayad sa utang ng mami nila. Habang ang kapatid niya ay halos ma-depress na dahil sa hindi sanay sa ganitong buhay. Kaya isang umaga, nagulat na lang si James sa sinabi ng kapatid niya. Kuya,
Magmakaawa tayo kay Irene. Mami, please, para patawarin niya tayo, para tulungan niya tayo. Ngunit pareho sila ng mami niya nang naging desisyon. Sa tingin mo ba kapag ginawa natin yun, magbabago pa ang iisip niya? Walang gana niyang tanong sa kapatid matapos humithit ng yosi. Pero kuya, pwede bang tumahimik ka? Kasalanan natin to, kaya sama-sama tayong magdusa. Nalulong si James sa masamang bisyo. Umaasa na sa pamamagitan nito, makakalimutan niya ang mga naging pagkakamali niya. Naipadala na kasi sa kanya ang sulat na wala ng bisa ang kasal nilang dalawa ni Irene. Hanggang isang araw. Mami, si kuya, mami. Naabutan ni Jaira ang kuya ni James na wala ng buhay sa kwarto. Dali-daling pumasok ang ginang sa loob ng silid. Nakita niya rin ang anak na wala nang ang buhay. Na-overdose ito sa bawal na gamot. Nang mabalitaan naman ni Irene ang nangyari sa dating asawa, hindi niya alam ang mararamdaman niya. Pero alam niya sa sarili na wala siyang kasalanan sa nangyari kay James dahil ito ang gumawa sa sarili niya. Kaya nang makita niya ang mami nito at kapatid sa labas ng kumpanya nila, alam na alam niya ang sasabihin. Kayo ang gumawa noon kay James. Kayo ang dahilan kung bakit naging ganoon siya. Kaya wag niyo kong sisisihin. Anya at sumakay na ng sasakyan. Pumikit si Irene. Tapos na. Wala nang manggugulo pa sa kanya. It's been a year simula nang mangyari ang lahat ng yun. Si Irene na ang CEO ng company nila. Proud na proud nga ang daddy niya sa kanya dahil wala namang naging pagbabago. Nanatili pa rin na tanyag at namamayagpag ang kanilang kumpanya. Ngunit sa kabila nun, hindi niya magawang maging masaya dahil may namimiss siya bukod sa kanyang mami. Ma'am, bakit po parang malungkot kayo? Tanong ni Vina, ang kanyang sekretarya. Ha? Malungkot? Sinong malungkot? Kaya hindi na ito tumugon pa dahil alam naman itong hindi ito mananalo sa kanya. After working hours, diretso uwi si Irene. Wala na rin naman siyang pupuntahan pa. Wala si Marco na pwede niyang iyain na kumain sa labas. Pag uwi sa kanila, diretso siya sa kwarto niya at bumaba lang kapag dinner na. Uuwi na daw sila, Marco. Napatingin si Irene sa kanyang daddy. Hindi niya maiwasang makaramdam ng saya dahil sa nalaman. Pero hindi siya nagpahalata. May tampo rin siya dahil hindi man lang siya ang unang sinabihan. Sa bagay, hindi rin pala naging maganda ang huli nilang pag-uusap. Nang araw na yon, araw ng kanyang kaarawan, pero hindi siya pumayag sa gusto ng daddy niya na magsagawa ng isang party. 27 na siya at hindi naman na 18. Paalis na sana siya sa sementeryo nang bigla na lamang umulan. Mabuti na lamang at may nagawa siyang masilungan. Nakaupo si Irene sa bench nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Dito ka nagse-celebrate ng birthday? Mabilis niyang nakilala ang boses at hindi nga siya nagkamali. Si Marco, sa sobrang saya, niyakap niya ito. Nakabalik ka na. Sa inyo ko nagdiretso, pero sabi ni Tito na baka nandito ka. Walang emosyon ang boses nito at tumayo na. Umuwi na sila at hinatid siya ni Marco. Marco, masaya akong bumalik ka. Ngunit wala itong kahit anong sinabi, kaya hindi maiwasan ni Irene na makaramdam ng sakit. 1 taon lang itong nawala, ngunit parang ang laki na nang nagbago. Nang sumunod na mga araw, nasa mansyon lang si Irene. Wala siyang ganang magtrabaho. Yun ang unang beses na nawalan siya ng gana. Biglang dumating si Marco pero hindi naman siyang hanap nito kundi ang kanyang daddy. Kaya mas lalo pang nadagdagan ng sakit na nararamdaman niya. Parang hangin na lang ba siya kay Marco? Ilang araw na nitong ginagawa yun sa kanya. Sumapit ang tanghalian. Nandoon pa rin si Marco. Tanging ang daddy niya lang ang pinapansin nito. Kaya pagsapit ng tanghalian, wala pa rin siyang gana. Hindi niya tinapos ang pagkain at mabilis siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Humiga si Irene sa kanyang kama at doon siya umiyak. Natigil lamang siya nang marinig ang pagpihit ng seradora ng pintuan. Sa pag-aakalang ang daddy niya lang yun, wala siyang sinabi. Tahimik siyang humikbi dahil si Marco ang dahilan. Dad, please just leave. Laking gulat ni Irene nang makita na si Marco pala ang pumasok sa kanyang silid. Anong ginagawa mo dito? Why are you? Lumabas ka na lang please. Pakiusap niya rito bago pa muling tumulo ang kanyang mga luha.
Hey, I'm sorry. Hindi ko gustong gawin yun. Lumabas ka na lang kasi. Tuluyan ng tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Kaya niyakap siya ni Marco. Sa bisig siya nito umiyak. At matapos ang yakapang yun, nagkatitigan sila. 1 taon lang pero parang napakatagal para sa akin. I just hope that you're okay. Oo, iniiyakan mo pa rin siya. Namimiss mo pa rin ba siya? Nakakainis ka kasi. Tingin mo ba si James ang iniiyakan ko? You mean, ako ang iniiyakan mo? Dahil sa ginagawa ko? Oo, kaya pwede ba lumabas ka na? Ngunit imbis na lumabas, niyakap lang siya ni Marco. 1 taon kitang iniwasan para makalimot. Pero wala, ikaw pa rin Irene. Kaya kung papayag ka, gusto sana kitang pakasalan. Sabi nito habang tinutuyo ang kanyang mga luha. Kasal? Pagkatapos mo kung ganunin? Natawa si Marco sa kanyang sinabi. Si Tito ngang nag-utos para malaman kung anong magiging epekto sa'yo nun. Wait, umiiyak ka ba dahil namimiss mo ko bilang kaibigan mo o... Hindi na hinayaan ni Irene na matapos pang sasabihin nito. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo ni Marco at mabilis itong hinalikan. Siguro, nasagot na niya ng tanong mo. Napangiti na lang si Marco. Sabay silang lumabas ng kanyang kwarto. Pagbaba ay nandoon ang daddy niya na naghihintay. May ngiti ito sa labi. Kasal na ba agad, iho? Yes, tito. I mean, dad. Tumingin sa kanya si Marco at sa harapan ng daddy niya, hinagka nito ang kanyang noo. Dream come true na ba, iho? Kaya kung panaginip to, ayoko nang magising. Sagot naman ito. Pues hindi to panaginip. Anya sa lalaki. Kaya pulang-pula siya sa harapan nilang dalawa ng kanyang daddy. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi lubos akalain ni Irene na muli siyang magpapakasal. Pero ngayon, wala na siyang pagkakataong itago dahil ang lalaking pakakasalan niya ay siguradong kilalang kilala talaga siya. Ang lalaking alam niyang hindi siya magagawang saktan dahil wala naman itong ginawa kundi ang mahalin siya. Habang palapit kay Marco, hindi niya maiwasang maluha. Sino ba namang mag-aakala nun? Kung hindi sana siya naging manhid, siguro ganoon talaga na mapupunta ka muna sa maling tao bago sa tama. Sa taong tanggap ang nakaraan mo. Maya-maya, sinimula na ng pari ang seremonya ng kasal. Maraming tao ang nasa simbahan. Mga business partners, investors, pati na rin ang mga empleyado nila sa kumpanya at ni Marco na ito na ang nagmamanage ngayon. Dati kasi ay ang daddy pa nito pero ngayon inilipat na nito sa anak. I promise to you na hindi ako mawawala ng oras sa iyo at ikaw pa rin ang palaging uunahin. Kasama iyon sa vows ni Marco kay Irene na tinupad naman ito sa kanya. Wife, nagising si Irene dahil sa mga halik ng kanyang asawa. Kailangan lang ako sa company, but I'll be back. Nakahiga pa rin siya sa kama nila. Nakasuot naman ito ng pang-opisina. Paano? Pinagod siya kagabi. Alam mong may tiwala ko sa'yo. Anya habang may ngiti sa labi. Bago tuluyang umalis, hinagkan muna ni Marco ang kanyang noo. Napapikit na lamang si Irene. Kumain na po kayo, ma'am. Pagkalabas ng asawa niya, isang maid ang pumasok dala ang agahan. Kumain siya tsaka nagayos ng sarili. Mabilis na lumipas ang buwan. Bumaba ng kwarto si Irene. Bumungad sa kanyang mami ni Marco. Lumapit ito sa kanya at bumeso. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw ito makapaniwala na mag-asawa na daw sila ng anak nito. Masaya silang nag-uusap nang maramdaman niya na tila ba masusuka siya. Tumakbo siya papunta sa lababo at doon ay sumuka. Iha, are you okay? Bakas ang excitement sa boses ng mother-in-law niya. Kaya para makasigurado, pinakuha ni Irene ang binili niyang PT sa kwarto nilang mag-asawa. Kaagad niya iyong ginamit. Anong resulta, iha? Matagal na napatitig ang mami ni Marco sa hawak niyang PT hanggang sa mahigpit siya nitong niyakap. Ramdam na ramdam niyang kasiyahan nito. Thank you so much, iha. Paulit-ulit nitong sabi dahil dinadala niya na ang unang apo sa pamilya. Magandang surprise gift sa anak niyo. May ngiting sabi ni Irene. 1 linggo na lang kasi birthday na ni Marco. Birthday ng asawa niya at iyon ang gagawin niyang regalo. Lumipas ang ilang araw, birthday na nga ng kanyang asawa. Gaya ng gusto nito, hindi iyon naging grande, kundi isang simpleng celebration lang sa bahay nilang dalawa.
Nandoon ang daddy niya at ang pamilya nito. At bilang asawa, siya ang huling nagbigay ng regalo na nakalagay sa isang maliit na box. Ano to? Natuon ang atensyon nito sa laman ng maliit na box na hawak-hawak, tsaka ito napatingin sa kanya. Napangiti na lang si Irene, lalo na nang unti-unting naluha ang kanyang asawa. Sa harapan ng pamilya nila, mahigpit siya nitong niyakap. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya. This is the best gift that I ever had. Nakatikim tuloy ito ng pangaasar mula sa mga magulang at kapatid. Ngunit tila ba, wala iyon sa kanyang asawa. Sa kanya ito nag-focus. Matapos ang party, silang dalawa na lamang ang naiwan sa bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na asawa na kita. Yakap si Irene ni Marco habang nakatalikod siya rito. Nasa hardin silang dalawa at pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Tinanggal niya ang pagkakayakap nito tsaka siya humarap kay Marco. Hinaplos ni Irene ang mukha nito, sabay dampi ng labi niya sa labi nito. Saglit lang, pero iyon ang nagpalalim. Kaya ako nabubuntis eh. Pareho silang natawa sa kanyang sinabi. I love you, my husband. Malambing niyang sabi sa asawa. I love you more, my lovely wife. Maya-maya pa, pumasok na silang dalawa. Masasabi ni Irene na kailanman, hindi pinasama ni Marco ang kanyang loob. Hindi siya nito hinahayaan na magselos o mag-overthink. At ramdam niya na siya at ang magiging anak nila ang priority nito. Han, hawak-hawak ni Irene ang kamay ni Marco. Manganganak na siya ng araw na yon. Alam niyang may importante itong meeting para sa isang malaking investor, pero siya ang inuna. Mula nga nang magbuntis siya, ito na munang nag-handle sa dalawang kumpanya. Dahil ayaw nitong ma-stress siya, kaya malaki talaga ang pasasalamat niya sa asawa. Isang sanggol na lalaki ang ipinanganak ni Irene. Hindi niya maiwasang maluha habang pinagmamasdan ang bunga ng pagmamahala nila ni Marco. Kamukhang kamukha nito ang anak nila, pero ayos lang sa kanya. Pwede pa naman silang gumawa ng isa pa, tapos yung kamukha niya naman. Ivan Troy Castellano, yun ang pinangalan nito sa anak nilang dalawa. Next time siya naman. Lumaki si Ivan Troy, namana sa daddy. Gentleman at napakabuting lalaki. Habang ang anak naman nilang babae na si Ivy ay sa kanya nagmana ng ganda. Proud na proud nga ang mga anak nila sa kanila ni Marco at very thankful daw ang mga ito dahil silang naging mga magulang. Si Marco na rin ang nagpatakbo sa company nila. Mas gusto ni Irene na mag-focus sa anak nila. Ngunit kahit na ganun, magaling ito sa work and life balance. Kaya naman walang nagiging tampo ang mga anak nila sa ama. Isang araw, nagtungo sila sa isang park. Naalala niya pa noong mga bata sila ay sabay silang tumatakbo doon. Pero ngayon may mga anak na sila. Kaya masasabi ni Irene na swerte siya sa asawa niya. Hindi man ito ang una niyang minahal, pero ito ang huli. Dahil siya na at si Marco hanggang huli. She will be his wife forever.